Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisang feeling maganda ninyong ka-legit derbycan sa maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and the legit derbycans. For tonight's video, ang pag-uusapan po natin ay patungkol dito sa pinaka-latest na lumabas pong balita na kung saan ang taping ay hindi pa rin po gustong lubayan ang TVJ at ipaubaya ang titulong Itbulaga. As expected naman, di ba ka-OG bilang isang legit derbycans na hindi papayag ang Tape Inc. na ganun-ganun na lang. So kahit ubusan ng pera, game sila. Ako kahapon, pinag-uusapan kasi natin to, di ba? Lahat na mukhang ang Tape wala ng plano Mukhang suko na ang Tape. Tanggap na ang pagkatalo nila sa laban sa TVJ dahil marami pong nagsasabi. Lahat nga ata nagsasabi na panalo ang TVJ sa laban kahit dalhin po nila ito sa Korte Suprema. Tanging mga Tape defenders na nga lang po ata nila kumakapit sa laban nila. Siyempre, dami na rin yung mismong mga nandun sa Tape. Sina Paulo Quintis, host and staff. Sila lang ka-legit derbycans. Yung mga Tape defenders nga po nila walang supporters Ang makikita mong comment doon, baka 5 lang na supporters nila. Tapos wala na. Lahat pang babatikos na mula po sa mga netizen. Meaning, talagang lahat, baka po sa 100% ng tao ay 98% nasa panig po ng TVJ. Anyway guys, dahil nga sa pinag-uusapan to kahapon na baka sumuko na ang Tape kasi walang balita, sabi ko parang imposible, baka bumubelo lamang sila. Sila pa ba? Wala po sa bokabularyo nila yan, yung magpakumbaba. Wala po sa bokabularyo nila yung magpatalo. Yung maglunok na lang ng pride, pakinggan po ang tinig ng taong bayan. So kung ito ang naging lakas nila sa mahabang panahon, yung ayaw magpatalo, kaya ang tagal din nila sa politika, di ba? Ayaw rin nilang ibigay sa iba yung posisyon ni ka-OG. Ito rin po ang magpapalubog sa kanila. Pero bago tayo maligaw, ka-legit derbycans, dahil nga sa ito po ang latest update, ang Tape Inc. ay nag-apela, humabol, ka-legit derbycans, tuloy ang laban versus Tape and TVJ sa Court of Appeals. Tila wala naman po atang mga may pakialam sa Tape Inc. ka-OG. Kapag Tape Inc. yung may move, walang pakialam ata ang media, no? Ang bibilis po magsulat ng articles sa mga tabloids. Nung nanalo ang TVJ sa IPO, nung ikansela or ibasura yung apela ng Tape Inc. sa IPO, and then yung pagkapanalo ng TVJ sa Regional Trial Court ng Marikina, ang bilis magsulat ng tabloids. Pero ngayon, na taping ka may ganap, ngangay, until na wala pa rin pong post ilang oras na, ay nakalipas mula ng ibalita ito. And then, ganun din nung sa press con, ka-OG ng Tape, parang hindi rin active ang mga tabloids ka-OG. Yung kung sino lang din yung naimbitahan nila, na press, yun lang din ka-OG yun, sila lang po ang nagbalita. Hindi nga po ramdam ng taong bayan na, ay, nagulat nga to be honest tayo nagulat din. Di ba tayo nakabantay sarado sa update sa Tape Inc. Pero nagulat tayo, ay, may press con palang naganap. Napakatahimik po kasi pagdating po sa Tape. And gayon nga parang, sabi ng mga netizen, parang nauumay na. Parang wala nang pakialam ang mga tabloid sa kanila. Parang walang may pakialam sa Tape Inc. Kung sabagay, hindi naman kasi talaga mainit na pinag-uusapan pag sila Samantalang pag TVJ ang headline mo, talagang mabilis pa sa alas 4 ang mga manunulat. So, ilang oras na rin nga po ang nakalipas, pero ito lang din ang nakita nating post ka-OG, no? Mula sa Kapatid Insider, KI News, Television and Production Exponent Inc. or Tape Inc. allegedly filed an appeal to the Court of Appeals today, January 19, against the decision of Marikina Regional Trial Court, RTC Branch 273, favoring the comedic trio Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon on the copyright infringement and unfair competition complaint filed against the production company, according to some various sources.
This resulted in Marikina Regional Trial Court's decision ordering Tape Inc. and the GMA Network to stop using the names Itbulaga, EB and Itbulaga, and EB, as well as its jingle segments and past episodes, prior to the May 31 incident, where TVJ and the legendary Cats left the production company. So, ito na yung nakita natin ka-OG, no? Na balita. Pero, usually naman, kapag chismis sa mga tabloids, kahit allegedly lang, napakabilis. So, meaning ba nito ay mga wala din pakialam na ang press, ang media, tabloids, mga social media marites sa kanila? Paano ba naman kasi hindi po mawawala ng gana sa kanila? Patuloy pa rin nilang gustong angkinin ang titulong Itbulaga. Ilang beses na nga pong natalo sila ng TVJ. Ilang beses rin po nilang nag-apela, di ba? Pero wala. Lahat ay basura, na basura. Korte, taong bayan, nagsasabi, pero ayaw pa rin po nilang tumigil. Sino po ang hindi mawawala ng gana sa tape? Tapos magbibigay pa sila ng temporary na title ay ang hindi pa pinag-isipan. Didesignan na nga lang. Gagawa na nga lang ng logo nila. Hindi pa rin mapag-isipan at mapaghandaan. Lahat kopya lang. Segments, title, logo, pati po host. Kagaya ng Chaleco Boys. Mula sa That's My Bay. Anyway, sabi po ni Sir Noli Del Rosario, shout out sa iyo, maganda ring gabi. Ang huli sinabi ng tape, motion to review ang iaapila nila sa korte. Maybe naghahanda sila kaya tahimik muna. At tayo ang bubulagain, pray lamang tayo. Sabi naman ni Miss Tina sa kanyang komento, tigas ng ulo ng tape, bakit ayaw pa nila tanggapin? Natalo na sila. Kung nadilang sila nakikialam, sana walang gulong nangyayari. Yes, wala panay sila ng kuting-ting Basta kami kahit anong mangyari, legit na vacants kami. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Thanks sa lahat ng TVJ Defenders na di kayo bumitaw sa laban ng TVJ. So, nandito lang naman po kami patuloy pong susuporta sa laban ng TVJ. Lalo na ngayon na talagang ayaw po, desidido talaga ang tape na babawi po ang titulong Itbulaga. Then, good luck sa apila nila. Maraming nagsasabi na kung patuloy pa rin silang walang mailabas na matibay na pruweba, ay malamang mababasura lamang ulit ang kanilang apila na ito. So, ano ang magiging laban nila sa TVJ? Meron ba silang nakita na po pwedeng makapagpabaliktad ng resulta at desisyon ng korte? Kaya na ba nilang patunayan na sila ang tunay na may-ari ng Itbulaga? Na sila ang nag-create nito? Na sila ang dapat na magmay-ari nito? Na ang mga segments ay dapat sa kanila? May ilalabas na ba silang pruweba na si Jennifer ay kanila lamang empleyado? Sa team song, sino na naman ang hihilahin nila para patunayan na hindi dapat TVJ ang may karapatan sa team song ng Itbulaga na talagang until now mahal po ng marami. Hindi na nila yan ginagamit ngayon kasi meron na silang kanta kasi doon sa original theme song meron pong nakalagay na Tito Vic and Joey. Pero sa mga past episodes ay kinakanta yon ng TVJ. So malilintikan pa din talaga sila. So maybe kahit po Collegiate Africans hindi nila gamitin ang theme song, gusto pa rin nilang mabawi para lamang hindi po ma-block, hindi po i-copyright claim ng TVJ ang soundtrack nila sa mga past episode. So, kung wala rin naman po silang ihahayi na pruweba, mga ebidensya, na mga witness, ay panigurado sa basurahan lamang din daw po mapupunta ang kanilang apela. Yan po ang usap-usapan ngayon sa social media since nakikipagmatigasan po until now ang Tape Inc. Sabi naman dito ni RC Garcilia, maganda ring gabi sa iyo. O diba? Di ako nagkamali. Tatahimik lang ang tape.
sa pag-aapila para hindi mabash. Aatakihin kasi sa puso ang mga halushos pag di nila mabawi ang titulong Itbulaga. Kaya gagawa sila ng paraan para kahit ikalulugmok pa ng tape, makapag-apila lang. So, tahimik lang sa umpisa. Kaligid Tarwikads. And ayun nga, inintay pa rin po talaga nila ang due date bago sila magpasa para mapag-aralan pa ng maayos. Kasi syempre, habang palapit po ng palapit sa dulo ng laban, syempre, nasa Court of Appeals na po sila. Sunod siguro yan ay Korte Suprema na. So, habang palapit sila ng palapit, dapat mas patibay ang kanilang ebidensya na ihahayin. Kasi, kung yung mga apela nila nitong mga nakaraan, mga ebidensya nila nitong nakaraan, hindi po tinanggap, so dapat kinakailangan nila ng mas matibay pang ebidensya. At yun yung magpapahirap sa tipe. Yung maghanap pa ng mas matibay pang ebidensya. Kasi kung hindi, mababaliwala lamang din po talaga ang kanilang apila. Oo nga no, ka-OG. So habang patagal ng patagal po ang laban hanggang dumating to sa Korte Suprema, sa pasakit ng pasakit ang ulo ng attorney ng tape, papaano po ito may papanalo. Papaano na, anong gagawin nila para paboran sila ng Supreme Court. Meron naman pong nagsasabi na kung mabilis lang din ang pagbasura ng apela ng IPO sa kanila, baka ganito din sa Court of Appeals. Pero hindi kapag sa ganito na guys, sa mataas na hukuman na, pataas ng pataas, parang patagal din po ng patagal ang resulta. Kaligid Tarwikads. Pero malay nyo naman na mapabilis. Alam nyo naman kasi ang justice system dito sa Pinas. So, baka abutin pa po talaga ito ng taon. Kaya mabuti na lang din talaga na ang TVJ naisipan po na ipahinto sa Tape Inc. ang paggamit ng Itbulaga. Dahil kung hindi, nako, taon pa nanamnamin ng Tape Inc. ang titulo. Kung tatagal pa nga po sila ng ilan pang taon. Kasi ngayon pa lamang, or kahit noon pa, na gamit pa nilang Itbulaga, hindi naman po lumalakas ang viewership nila. So, kayo ba, ka-OG? Yun lang kasi tanging paraan para makasurvive po sila. Ang tumaas, ang suporta na kanilang matanggap mula sa taong bayan. Pero, wala the same pa din yung bilang ng hatred na natatanggap nila mula noon hanggang ngayon. Wala pong pagbabago. Parang mas lumala pa nga, ka-OG. Kasi itong mga dating nagtatanggol sa tape, sobrang dismayado. Sa sobrang, alam nyo na, pagka-copy-paste na alam ng Tape Inc. Dagdagan mo pa ng issues ng kanilang mga host. Ito, dumagdag pa si Mavi Legaspi. Sumusunod sa yapak ni Paulo Coenties. Kaya marami ngayon ang hindi po nanonood sa tahanang pinaka-masaya nila. So, yun lang guys. Tahanang pinakamasaya nila, nababalot po ngayon ng kalungkutan. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang balita guys, and pa-comment lang sa baba na inyong mga saloobin. Hanggang sa muli!